Gandang umaga sa inyo, guys. Mayroon akong dilema. Niisip ko kasi kung saan ko ipapacheck to yung sasakyan ko. Meron kasi siyang tumutunog sa ilalim. Possible, ang possible ball joint, stabilizer link, tie rod. Yung tatlo na yon, gusto ko siya ipacheck. O kaya pa palubricant ko, palagyan ko ng lubricant. O kaya pa-tight ko yung mga ilalim. Ang daming pwedeng i-suggest no, sa talir o sa shop. Pero ang aking dilema talaga yung situation na tutukuyin ko kung alin ang sira. Kasi yung binanggit kong tatlo kanina, yung ball joint, tie rod at saka yung stabilizer link, nagkaano kasi nagko-compensate to each other eh. Kumbaga, pare-pareho ang yung halos yung symptoms nila. O kaya yung kung halimbawa may kumakalampag o tumutunog, halos pare-pareho ang nararamdaman mo eh. Pero meron silang distinct, talagang specific, kumbaga, na mararamdaman mo kung sa tatlo na yung kung alin ang sira. For example, ang tie rod pala, pag medyo hindi na magandang tie rod mo, kumakabig ang manubela, nagsisway siya. Yun po yung first indicator doon pag tie rod. Pag ang dilema ko dalawa, actually, sorry medyo panay ang ano ko ang dalawa pala dito ay halos parehas lang ang symptoms at nararamdaman mo, nakalampag. Yung stumbling at saka ball joint. Forget about thyroid. Kasi okay pa to yung thyroid dito kasi hindi siya gumigewang eh. Ang pag ni road test iba kasi yung road test, iba yung ipapalip mo siya, yung actual, yung visual at saka yung makikita ng mekaniko sa ilalim. Kasi may mga bushing, may mga rubberized bushing doon, may kumbaga tumatagas ng lubricant, ganon. So dalawa lang, ball joint at saka stumbling ang suspect ko dito sa nararamdaman ko. Kasi dito sa driver side, dito sa driver side ko na nararamdaman yung parang pumping. Pag yung lalo na pag matagal ko nang ginagamit, kung matagal na malayo na yung takbo ko. Pero pag yung kay start ko lang, kunyari mga 1 kilometer away pa lang tatakbo ko, hindi ko masyado mararamdaman. Pero pag yung tumagal na, may mga humps na, may mga lubak-lubak ka na madadaanan, mararamdaman ko na siya. So, yun po ay papacheck natin Subukan natin. Okay? So, sa ngayon, ang plano ko, pacheck lang muna. Wala pa akong financial capabilities, NACS, mga ganun no? Na para paayusin. I know, medyo it's quite expensive pagdating sa ilalim. Although, yung expensive, yung magastos kasi doon, hindi yung labor yung pyesa, yung parts. Kasi another one dilemma, yung papipiliin ka, replacement, original, Japan, yung tatlo na yan, di ba? Diyan tayo minsan nabubudol kung minsan hindi natin madidistinguish yung alin ng replacement, alin ang pag nilay down nila talaga yung pinakita nila yung mga pyesa. Sino ba tayo? Hindi naman tayo technician na ano lang tayo, consumer lang tayo. Hindi natin alam yung itsura talaga ng replacement parts or tsaka yung original, tsaka yung sinasabi nila Japan daw, ganon. So, yan pa yan, isa pa yan.
So, mare bibigyan ka ng replacement, pag sinabi kasing replacement, ano ba? Ano ba ibig sabihin ng replacement? Ano ba ibig sabihin pag original? Ano ba ibig sabihin pag Japan? Or pag sinabi ba original, genuine parts ba to? Ito ba yung talagang parts ng mismong brand ng sasakyan mo? For example, ito, Suzuki, 'di ba? Suzuki, ano ba talaga yan? Parts. O, 'di ba? Pag replacement, siguro baka hindi ibang brand, pero ano naman siya, pwede naman sakto naman sa butas ng ball joint. So isa pa, nabanggit ko yung ball joint. Ito para sa kaalaman na rin ng lahat, no. Ang ball joint, meron din yan may isa pang hindi ka lang bibili ng parts at papalitan mo o ipapamechanic mo, ipapa-install mo, hindi lang Meron pa siyang, yung iba kasi maselan meron lower arm ang ball joint na kailangan mo ipa-machine shop. Yun pa ang problema doon Kasi mahirap tanggalin ng bushing niya matigas. So, wala silang ibang shop, wala silang tools para alisin yon. So, ipapa-machine shop mo. Dadalhin yun sa machine shop. So, ang pagdala ng machine shop, another dilemma na naman yon. Dilemma tuloy. Dilemma na tuloy na sasabi ko. Dilemma pala. Pagdating alam mo yung mga points na iniisip mo, yung trustworthy ba ng, kasi ang dilemma ko talaga, yung trustworthy ko, I don't mind if you spend medyo okay, magastos, basta yung trustworthy, yung binigay sa'yo yung honest to goodness performance nila at saka parts, no. For example, dadalhin sa machine shop, sasama ka pa ba halimbawa, nandun ako sa shop, nandun ako naghihintay, may waiting area sila. Pag dinalabas sa machine shop yun, sasama ba ako sa machine shop o hindi na? So, yung trustworthy nandun, di ba? Hindi natin alam. Baka, may mga ganun May mga, kasi mind you, before tutuloy ko, minsan, nung pumunta ako sa isang casa, I don't have to mention yung casa, kung anong casa yun, no? Pina-tune up ko, change oil ko yung sasakyan ko. Tapos, pagdating ko sa casa, nag-aantay ako. May waiting area siya. In fairness, may reception sila, aircon, may television, may free-flowing ang coffee, pwede ka magkape, may magazines. Hindi ka maboboard So, nag-aantay ka doon. So, nung lumabas ako, yung isang mekaniko, may kinuha siya sa isang sasakyan na under repair din. Tapos nilipat niya doon sa isang sasakyan kararating lang. Parang titestingin daw niya. You see? That's technical, that's issue. That's an issue. Mali 'yon. Bakit niya kukunin 'yon kung ikaw ang may-ari ng sasakyan 'yon? May sira yung sasakyan na 'yon. Tapos kasi yung sira ng sasakyan na yun, hindi naman yun yung sira na kukunin niya na pyesa. It was just for testing. Kasi ito naman, yung sira naman nito, yung hindi sira sa kabila. So, gagamitin niya yung pyesa na yun, testing niya yung parts sa sira sa kabila, kukunin niya yung parts sa hindi sira sa kabila. Nagets nyo? Nakita ko talaga ng dalawang mata ko hindi na lang ako umimik kasi alam mo, yun po yung sistema na sometimes bulok. Hindi natin pwede intervene, bawal tayo mangipasok kasi in the first place hindi ko naman sasakyan pareho yon, iba yung concern ko, ayoko makialam doon. Pero napanood ko talaga, nakita ko napangiti na lang ako tumawa na lang ako, tinesting niya kasi may kausap pa siya isang mekaniko, official mekaniko sila, naka-uniform sila ng representing their shop sabi niya sa isang mekaniko ganito okay naman yung ito parts yan, palitan mo ng parts. So, di ba, nagta-trial and error sila based on the parts na sa ibang sasakyan. Di ba? Kasi wala silang makuha. Alangan naman mag-unbox sila ng brand new para i-testing yun. Tapos, hindi pala yun ang sira. Di ba? So, nakita nyo? So, hindi ang shop, sometimes, ewan ko siguro, tayo as gumagamit ng sasakyan, no? Yung daily motorist lang tayo, commuters. Sometimes hindi na tayo magde-delve into that kind of mga matters, no? Kasi parang ini-stress mo lang ang sarili mo Parang positive ka na lang na
gawin nila. Okay? So balik tayo doon sa tatlo kong dilema. Hay nako. Dilema. Okay. Nakakagat tuloy ni dilema ang dila niya. Back tayo doon sa tatlong dilema. So, ball joint, tie rod, tsaka stub link. Wala na palang tie rod. Alisin ko na yon. Alisin ko na sa situation yon. Wala na yon. Okay pa naman ang tie rod nito. So, balik tayo doon. So, alamin natin ngayon magkano ang parts. Mag-iikot tayo. Magkano ang labor. Magka-canvas tayo. At least, mga tatlong shop o dalawa at least, minimum dalawang shop pwede na. Hindi naman natin pwede lahat ikutin ng shop para lang so yun lang. So very important pala ang under chassis natin, no? Ang parts ng sasakyan natin. Sometimes nadi-disregard natin yan nati-take for granted natin. Ang iniisip natin change oil, kanyan, tune up. Pero yung under chassis, minsan very important din. Kasi pag nasira yan, bulto-bulto rin yung yung bank accounts mo na yung mo, yung pitaka mo. Bulto-bulto rin mawawala sa pitaka mo. So, ingatan lang, mag-ingat lang sa mga hams, lubak. Kasi, sasakyan mo yan. Kasi in the future, ikaw rin naman magsasuffer dyan financially. So, ganun lang. So, thank you for listening. Okay? Hope you find this video na nakakadagdag na awareness, no? So, yun lang po. So, thank you very much. Bye.